Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig dito. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Anilin. Nais ko lang sanang ibahagi yung kwentong ito na nangyari sa aking tito at tita. Tawagin na lang pala ninyo sa pangalang Francis at Agnes, yung tsuhin at tiyahin kong ito. Noong mga panahong naganap yung naging karanasan nila, nakatira pa sila sa bahagi ng Bicol. Hindi ko na lang po sasabihin kung ano talaga yung eksaktong lugar dahil baka may taga roon na nakikinig rito. Bagong lipat lang daw sila noon dahil nagmula sila sa Maynila. Nakabili nga si tito ng lupang mapagtatayuan nila ng kanilang bahay roon. Kaya hindi nga sila nag-atubili na doon na rin tumira. Mas gusto raw kasi ni Tita Agnes na tahimik yung paligid. Lalo at madali siyang mairita sa mga ingay sa paligid. Bago nga sila lumipat doon, nakapagpatayo na roon sina tito ng kanilang matitirhan. At noong naroroon na nga sila, wala raw silang gaanong kapitbahay maliban na lamang sa iisang tirahan na naroroon. Ayon pa kay tita, hindi naman daw gaanong malayo yun sa kanila at kapag dudungaw daw sila sa bintana, makikita pa rin daw sila ng klaro ng kanilang kapitbahay roon. Isang umaga, umuwi mula sa kanyang trabaho sa bayan si tito. At meron daw siyang dalang telebisyon. Pagkababa pa lang daw niya sa tricycle, napatitig daw yung mga tao roon sa kanya. Hindi na lang niya pinansin yon at naglakad na lamang siya patungo sa kanilang bahay. Medyo malayo-layo kasi sa kalsada yung bahay nila at ilang minuto pa yung kanyang lalakarin para makarating doon. Habang naglalakad, napansin niya na ang isa sa kanilang kapitbahay ay naglalakad din patungo sa kanyang direksyon. Iniisip ng aking tsuhin na baka may pupuntahan ito. Kaya't noong malapit na nga sila sa isa't isa, binati yun ni tito at tinanong kung saan nga ba ito pupunta. Sabi naman ng kapitbahay nila ay may bibilhin lamang daw ito at medyo malayo-layo pa yung tindahan doon. Nang mapansin ng kanilang kapitbahay yung dala ni tito, napangiti yun siya nagbiro kung pwede ba siyang makinood sa kanila. Dahil bihira lamang noon yung nagkakaroon ng telebisyon, hindi naman daw yun pinagdamot ni tito. Sinabi niya roon na pumunta lamang daw ito sa kanilang bahay kung nais niyang makinood. Dagdag pa nga ng asawa ng tiyahin ko ay mainam ngang may kasama raw si tita sa panonood kapag wala siya roon sa bahay at nasa trabaho. Nagpasalamat naman daw yung kanilang kapitbahay noon at naglakad na rin palayo. Nagmadali naman noong maglakad si tito at nang makarating na nga siya sa kanilang bahay, agad niyang ipinakita kay tita kung ano man yung kanyang dala. Natuwa naman noon yung aking tiyahin at sinabi na subukan na raw nila yon upang makapanood na nga ito. Napatango naman yung tsuhin ko at inihanda na nga lahat ng dapat ayusin upang gumana na iyon. Ayon kay tito, dahil may trabaho ito sa bayan, yun na muna yung magiging libangan ng aking tiyahin. Sinabi pa niya na nakasalubong niya ang isa nilang kapitbahay at baka makikinood daw ito. Sinabi naman ng tiyahin ko na walang problema at mainam ngayon para may kasama siya sa panonood. At noong gabing yon, nanonood na nga raw silang dalawa habang kumakain ng hapunan. Ngunit dahil hindi naman pumunta yung kanilang kapitbahay, mga bandang 9:00 ay pinatay na raw nila yon. Dahil pagod nga yung tsuhin ko, nagpasya na rin po silang matulog. Maging yung tiyahin ko naman ay inaantok na rin dahil mula raw nang makalipat sila roon ay hindi na siya gaanong nakakatulog. Ayon pa nga sa kanya ay baka namamahay lang siya roon at baka kailangan lang niyang mag-adjust ng mga ilan pang buwan at magiging okay rin yung lahat at makakatulog rin siya ng maayos. Pinili talaga ni tita ang makatulog at sa kabutihang palad naman, nakatulog naman daw siya. Yun nga lang, halos oras-oras daw ay nagigising daw siya sa hindi niya malamang dahilan. Ayon pa sa kanya,
Malinsangan daw yung kanilang paligid. Kaya't marahil daw ay hindi nga siya nakatulog ng maayos. At mga bandang 2:00 na po noon ng madaling araw. Dahil nakakaramdam ng pagkaihi yung tsuhin ko, naisipan niyang bumangon para lumabas at tumungo sa may likod ng kanilang bahay. Dahil naroon nga po yung kanilang banyo. Saktong pagkalabas naman niya ay may kung ano siyang napansin sa hindi kalayuan. Parang may aninong naroroon at naglalakad. Sa hindi niya inaasahan, nakaramdam nga raw siya ng kaba. Parang may kung anong kakaiba sa taong naglalakad noong mga panahong yon. At dahil doon, naisipan raw ni Tito na patay na lamang yung kanyang flashlight at matyagan kung sino yon. Walang ano-ano, naging mabilis daw yung lakad ng taong kanyang nakikita, kaya marahan siyang pumasok sa kanilang bahay. Pagkapasok naman daw ni Tito, ay sinilip niya yung labas at laking gulat daw niya nang makitang tumigil yung taong yon sa may labas ng kanilang bahay. Bali yung pwesto po ni Tito noon ay nakasilip sa may pintuan habang yung taong nasa labas naman ay nakatayo sa bahaging katapat lang din ng bintanang malapit sa kanilang kwarto. Nagmamasid-masid daw po yon. Ngunit dahil medyo madilim nga yung paligid, hindi gaanong naninag ng aking tsuhin ang mukha ng taong yon. Napailing na lang noon si Tito, lalo na nga nang marinig niya yung boses ng isang babae na parang hinihingal. Garalgal daw po yon. Kaya hindi daw niya agad naintindihan kung ano nga ba yung sinasabi nito. Nais ni Tito noon na tanungin yung taong naroroon kung ano nga ba yung kanyang pinagsasabi. Ngunit mas naging klaro daw yung boses nito. Nalaman ni Tito na ang sinasabi pala ng babae ay makikinood daw yun ng telebisyon sa kanila. Medyo napatawa pa yung tito ko noon dahil hating gabi na yon at wala nang palabas. Isa pa, nagpapahinga na rin sila noong mga panahong yon. Noon din daw ay naalala nga ni Tito yung kapitbahay nila na kanyang nakasalubong, na pinagbigyan nga niya noong nagsabi ito na makikinood siya sa kanila. Ngunit dahil parang may kakaiba raw noon, hindi raw niya ito sinagot at minatsaga na lamang hanggang sa umalis na ito. Dahil sa pangamba niya na baka kung iba na pala yung pakay ng babae, kaya't isinara nga niya ng mabuti yung pintuan at pagkatapos nun ay bumalik na nga siya sa kanilang kwarto. Saktong pagkapasok daw ni Tito, nakita niyang gising rin si Tita. Kaya tinanong niya ito kung bakit nga ito nagising. Ang sabi naman ni Tita ay may narinig siyang tumatawag. Kaya't pinakiramdaman nga niya kung sino nga ba yon. Subalit noong ipipikit na nga sana niya ang kanyang mga mata, meron daw siyang narinig na mahinang huni ng tiktik. Napakahina raw nun at parang nasa labas lang daw ito. Hindi na lang noon nagkomento yung tito ko at sinabing wala naman siyang narinig. Niyaya na lang niya yung tiyahin ko na muling matulog. Nakatulog naman daw agad yung tiyahin ko noon. Pero hindi na raw natulog si Tito at nagpa siyang magmatsyag na lamang sa paligid. Sinabi lang din niya kay Tita na wala siyang narinig upang hindi na ito mabahala pa. Kinaumagahan, maagang bumangon yung tsuhin ko dahil may trabaho pa nga siya sa bayan. Yung tiyahin ko naman, saktong pagkabangon daw niya ay napaduwal daw ito. Kaya't nagmadali raw siyang tumungo sa labas ng kanilang bahay. Takang-taka raw noon yung tsuhin ko dahil doon. Nagkaroon siya ng hinala na baka nagdadalang tao nga yung tita ko. Kaya't sinabi nito na bibili siya ng pregnancy test kit doon sa bayan. Matapos yung kanilang maikling usapan, nagpaalam na raw si Tito noon. Pero bago ito tuluyang umalis, pinagsabihan nga niya yung tiyahin ko na isara yung mga pintuan at bintana. Tumango naman daw yung tiyahin ko noon at tinanaw na lamang yung kanyang asawa na umalis. Noong wala na nga raw si Tito, nagpasya raw siyang gawin na lamang yung mga gawaing bahay. Hanggang sa mga panahong yun daw ay parang maduduwal pa rin siya.
pero pinipigilan lamang daw niya ang kanyang sarili. Ginugol na lang daw niya ang kanyang atensyon sa mga gawain sa loob ng kanilang bahay. Bandang 2:00 daw ng tanghali noon, nakahiga raw yung tita ko sa may mahabang upuan habang nanonood ng telebisyon. At habang nasa ganong sitwasyon, nakarinig daw siya ng pagtawag sa may labas ng kanilang bahay. Kaya't pinagbuksan nga raw niya yon. Nang malaman naman ng tiyahin ko na ang kapitbahay nga nila yung makikinood pala ng TV, pinapasok naman daw niya ito sa kanilang bahay. Naging masaya daw yung kanilang pagkukwentuhan noon. At kung ano-ano nga raw yung kanilang pinag-usapan. Nang walang ano-ano, umawak raw sa tiyan ni tita yung ale. Napalunok pa raw yun ang kanyang laway bago ito tuluyang magsalita. Ayon pa sa ale, nagdadalang tao raw yung tiyahin ko at mga nasa 2 o 3 buwan pa lamang daw. Napakunot naman ang noo yung tiyahin ko noon. Iniisip niya na baka nakasalubong nga ng ali yung tiyuhin ko at napagkwentuhan nila yung tungkol doon. Kaya't napangiti na lang daw siya at napatango. Ang sabi pa nga ng ali, ingatan daw ni tita yung kanyang dinadala dahil maselan daw yon. Lalo pa't yun nga yung unang pagkakataon na nabuntis ito. Sa buong maghapong yun daw, halos tawanan lamang daw sila ng tawanan ng ale. Kung ano-ano daw kasi yung kwento nito. Kaya't nakapalagayan na rin daw siya ng loob ni tita. Nang lumaon, nagpaalam yung ale na uuwi raw muna at magsasaing. Kaya tinayaan na nga siya ni tita na umalis. Noong wala na raw ito, doon na napaisip yung tiyahin ko. Ang boses daw kasi ng aling yon ay katulad ng boses na narinig niyang tumatawag sa kanya. Kinikilabutan man dahil sa mga iniisip nito, hindi na nga niya yon pinagtuunan pa ng pansin. Dahil malapit na ring mag-alas 5 noon, nagpasya na lang daw si tita na magluto na ng kanilang magiging hapunan. Pagdating daw noon ni tito, agad silang naghapunan kahit hindi pa yon gaanong madilim. Masaya naman daw na ikwento ni tita ang patungkol sa naging usapan nila ng aling nakinood ng telebisyon. Nasa ganoon nga silang sitwasyon nang nabanggit ni tita na sinabi naman ng alin na nagdadalang tao raw siya. Nagtaka naman daw yung tiyuhin ko noon dahil maging sila hindi pa nga raw sigurado. Napatanong na lang daw si tito kung paano nga nalaman ng ale yung kalagayan ng aking tiyahin. Subalit yung kanilang mga katanungan ay nasagot noong pagkalipas ng mga ilan pang buwan. Patuloy pa rin namang nakikinood yung ale sa kanila. Nakumpirma na nga ni na tita na base nga sa pregnancy test ay nagdadalang tao raw ito. Doon nga sila nabahala dahil tuwing hating gabi raw, mga hanggang 3:00 din ng madaling araw, ay may naglalakad daw sa labas ng kanilang bahay. At tawag daw yun ang tawag. Madalas pa raw nasabihin ng mapanlinlang na nilalang na makikinood daw ito ng telebisyon. Ngunit dahil nga alam ni na tita ang patungkol sa mga aswang, ay hindi nga nila yun pinagbubuksan at hindi rin daw nila sinasagot. Ayon pa kay tito, wag lamang daw magkaroon ng masamang pangyayari kay tita at sa dinadala nito. Dahil kapag siya raw yung napuno, ay papatayin niya yung aswang na yon kahit natagaroon pa yon. Sa kanilang pagkakatanda, mga nasa 6 hanggang 7 buwan na raw yung sanggol sa kanyang sinapupunan noong may mangyari. Gabi na raw noon at nakahiga na nga sina tita. Nagtaka pa raw sila noon kung bakit hindi raw nakapunta sa kanila ang kanilang kapitbahay para makinood. Iniisip na lamang daw nila na baka naging abala na raw yon. Dahil wala namang rason para magtampo yon sa kanila. Hindi pa rin daw kasi nila nakokonekta yung mga nangyayari. Dahil mabait naman daw yung kapitbahay nila. Kaya't parang tinanggal nga nila sa kanilang mga iniisip at mga duda na siya nga yung naglalakad tuwing gabi at umaaligid sa kanilang bahay. Matutulog na raw sana silang dalawa noon nang makarinig ulit sila ng mga yabag sa may labas ng kanilang bahay. Parang hindi raw mapakali yon
kaya sinubukan na nga ring sumilip ni Tito. Laking gulat niya noon nang makita yung alin na naroroon at pabalik-balik. Panay rin daw yung pagsabunot nito sa kanyang buhok at kamot din daw yon ng kamot sa kanyang katawan. Tatawagin na raw sana yun ni Tito, ngunit biglaang nagreklamo si Tita na masakit daw yung kanyang tiyan. Naninigas daw yon ng sobra at parang hinihiwa mula sa loob. Doon na nga napamura ng malakas yung tsuhin ko. Wala siyang naging pakialam kung ano nga ba yung sasabihin ng kanilang kapitbahay kung marinig man siya nito. Hindi tumigil sa pagmumura yung aking tsuhin at nilalakipan pa raw niya yon ng pangalan ng kanilang kapitbahay na yon na nakita na nga po niya mismo na yun din yung naglalakad ng pabalik-balik sa may labas ng kanilang bahay. Habang ginagawa raw yun ni Tito ay sumisilip pa rin daw siya sa may labas ng bahay. At dahil hindi pa rin daw noon umaalis yung aling yon, doon na nga naisipan ng tsuhin ko na kumuha na nga ng itak at hasaan. Hinasa raw niya yung itak na yon at sinabihan yung aswang na kung hindi ito aalis ay lalabas siya para harapin yon. Nagbanta rin daw siya sa alin na kung hindi pa rin daw ito titigil sa kanyang mga ginagawa ay ipapaalam na nga niya sa lahat ng kanilang kababaryo na isa itong aswang. Nung una ay nagmatigas pa raw ito. Inisip pa noon ni Tito na baka lalaban yon dahil yun daw yung sabi ng iba kapag hinasaan daw ng kung anumang patalim yung aswang ay lalo raw silang nagagalit. Subalit nang tawagin siyang aswang ni Tito at nilakipan pa nga ng kanyang pangalan ay doon na raw ito parang nakaramdam ng takot. Lalabas na sana noon yung tsuhin ko nang makita niyang umalis nga yung ali at nagmamadali. Hindi niya iwinaglit yung kanyang titig doon at dahil medyo maliwanag nga yung buwan, nakita niya ito habang papalayo. At sa hindi raw inaasahan ni Tito, kitang-kita raw niya na unti-unting yumuko yung ali hanggang bigla na lang daw yung nawala na parang nagpalit ng anyo. Pupuntahan pa raw sana ni Tito pero dahil medyo nakalayo na yon, minabuti niyang wag na lamang. Dahil nga sa kanyang nakita, doon nga niya nakumpirma na talagang aswang yung aling yon. Hindi na raw siya natulog noon at binantayan na lamang si Tita hanggang mag-umaga. Kinaumagahan bago sumikat yung araw ay kumuha raw si Tito ng putol na karayom at inilibing daw niya yon sa may tapat ng kanilang pintuan. Dahil tinuro raw sa kanya yon ng isang albularyo. At mula noong gawin nga niya yon, kahit kailan daw ay hindi na nga nakinood sa kanila yung aling yon. Pero marahil ay nahiya na rin daw ito dahil alam niya na alam na rin ng mag-asawa ang kanyang tinatagong lihim at ang kanyang pinagagawa tuwing gabi. Mukhang talagang pasensyosa raw ito at inaantay yung tamang panahon upang makuha yung sanggol. Mabuti na nga lang at napigilan. At lumipas pa nga raw yung mga 2 buwan at naipanganak naman ni Tita ng maayos yung kanyang dinadala. Hanggang sa lumipat na nga rin sila ng tirahan kalaunan. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po sa inyong lahat.